Pray tayo. Diyos naming dakila, maraming salamat for this evening. Meron kaming opportunity do na-move ito, pero an opportunity again to study, to be with the other brethren para mabalikan, mapag-aralan, at sa mga ngayon palang mapag-aaralan ito, maging pagpapala rin to sa kanila, Panginoon, at sa amin na very familiar na dito ay maging refreshment sa amin to. Pagbabalik tanaw namin kung ano ang iglesia. Pinupuri ka namin, Panginoon, for this evening. Bless even our discussion later. Kayo po ang magbigay sa amin ng edification sa lahat ng mga madadaanan namin. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, itong Marks of the True Church, ito rin yung magiging Bible class namin sa church, sa ARBC, this coming Sunday. So, pinapareho namin para mas mapag-usapan, mas ma-emphasize yung mga topics na to. So, Marks of the True Church. Ito yung mga references natin. Hiniwalay ko na yung kay Pastor Noel Espinosa, isa yun sa mga main. Tapos kay Mark Dever, 9 Marks, Healthy Church, Institutes, na Eclectic Theology, Turitin, kay Johnson, The Church, Why Bother, saka kay Hyde, Welcome to a Reformed Church. So mga references natin sila para sa pag-aaral na to. So pag pinag-aralan natin yung mga marka ng tunay na iglesia, ang isang unang dapat ibigay beforehand, yung motive. Maganda yung binigay ni Daniel Hyde na motive ng bakit kailangang magtag, ano yung true church, ano yung false church, ano yung motibo dito ng mga mananampalataya, bakit kailangan pa na magkaroon tayo ng ganitong mga distinction. So, sabi ni Daniel Hyde sa Marks of the True Church, sabi niya, the Reformed churches are not motivated to talk about true churches and false churches by ego or arrogance, but by a sincere desire to see all God's sons and daughters in churches that feed their soul. So, according kay Hyde, kaya natin to ginagawa, kaya natin siya pinag-aaralan, kaya natin gustong malaman alin yung totoo, ano yung maling mga iglesia, para para alam natin kung saan yung mga iglesia na makikita natin na doon natin pwede i-recommend, doon natin pwede sabihin sa ibang mga tunay na mga mananampalataya na dito kayo pwedeng lumago at mapapakain yung mga kaluluwa ninyo. So, yun ang reason kung bakit nagtatag false church at mga true church, dahil ang mga hindi totoong iglesia, of course, ay magtuturo ng maling mga katuruan at magbibigay ng peligro dun sa mga kaluluwa ng mga tagapakinig niya. Hindi sila mapapakain ng tama, ang mapapakain sa kanila ay mga mali at kabulaanan, hindi yung mismong salita ng Panginoon. Yan ang kagustuhan at motive natin when it comes sa bakit kailangan pag-aralan ito. So hindi ito motivated according kay Hyde ng ego or arrogance para sabihin na hindi, kami ang tama, silang mali, for the sake na sabihin kami ang totoong church, silang mga maling church, hindi for that very sake. Pag pinag-uusapan kung ano yung mga marks ng true church, tignan muna natin ano yung hindi mark ng totoong church na very superficial kung tutusin. Pero dahil sa carnality natin sa ating mga sarili, sa ating mga kasalanan,
kung wala ang espiritu, dito talaga tayo magbabase kung ano yung totoong church. Yun ay mga outward considerations. Kunyari, political power, kung sino ang may malakas na kapangyarihan sa lipunan, yan ang totoong church kasi pinakikinggan ng marami, may kapangyarihan, may nasasabi. O kaya naman, milagro. Ayan, pwedeng sabihin, kami ang totoong church kasi kaya naming magmilagro. Yan, mga panlabas yan. Ano pa, yung superior numbers, ang pwedeng maging tingin ng mga walang banal na spirito, isipin lang, marami, tama. Marami sila, ibig sabihin, sa Diyos yan. O kaya naman, pwede rin kayamanan. Itong church na to ay mas maraming pera, mas maraming funds, kaya mas magandang gusali nila, yung building nila. Therefore, yan ang totoong church. Ayan, mga outward, mga outward marks na pwedeng maging catchy doon sa mga pwedeng maging catchy yan doon sa mga tinitignan yung mark bilang mga carnal marks, mga outward lang ito. Meron din mga specific marks na hindi natin tinatanggap bilang mga Protestant, bilang mga bilang mga mananampalataya. Yung isa ay yung apostolic succession, yung mga any form of successionistic forms. Ito yung claim na meron dapat yung church na continuing link mula doon sa Church of Jerusalem. Yun yung makikita natin doon sa Book of Acts. Kailangan may tuloy-tuloy. Yan ang claim ng Roman Catholic Church. And historically speaking, tama sila. Historically speaking, yung Roman Catholic Church ngayon, meron talagang institutional na link doon sa Jerusalem Church. Kaya kiniklaim nila kami, yung historical church, mula noon, mula sa mga apostles hanggang ngayon, therefore kami ang totoong church. Ganon din naman yung landmarkist, sa landmarkism. Meron din silang paniniwala ng baptismal successionism. Kailangan yung baptism ay nagsimula doon sa mga apostol. Yung nagbinautismo ng apostol ay nagbautismo. Nawala yung audio. Sound test. Ayan. Rinig ako? Sound test. Ayan. Okay, dinig ako. Okay. So, ayan. Yung mga landmarkist, yun ang nagsasabi na kailangan tuloy-tuloy yung mga baptism from the apostles. And kinikilala rin natin ito na hindi mark ng true church. Dahil maging iyon ay mga outward, no? Mga outward yan na mga tinitignan nilang marks. Hindi porket dumire-diretso from the original Jerusalem Church, yun na walang mababago. At hindi rin yung form, yung baptism na tuloy-tuloy, ang mag-mark ng isang true church. Yung isa naman na mark ay yung mga cults. Ito yung mga Christian cults. Ang sinasabi naman nitong mga Christian cults ay meron silang bagong prophet. Meron silang bagong leader. May pinadala yung Diyos na bago na messenger dahil daw sa na-corrupt na yung church. Sa Roman Catholic Church, na-corrupt na yung early church. Therefore, kailangan na ng bagong mensahero. Kaya halos lahat ng mga cults ngayon ay may ganyan. Yung Iglesia ni Cristo, may bago silang mensahero. Ang Mormons, si Joseph Smith, may bagong mensahero. Our very own sa Pilipinas, si Kibuloy, ay bagong mensahero na naman. Lahat ng mga cults na yan ay meron silang bagong messenger na magbabalik
ng tao doon daw sa Panginoon. Pero maging yan na hindi natin pinaniniwalaan dahil alam natin na tapos na yung kapahayagan ng Diyos doon sa bagong tipan. Wala nang mga other new revelations after nung New Testament canon. So dinaanan lang natin, no, ano yung mga hindi natin dapat isipin na marks ng isang true church. Mga outward ito, mga carnal ito, mga hindi totoo. Again, hindi totoong pag may makapangyarihan sa lipunan yung isang church, yun ang tama. Hindi. Kapag mas marami, yun ang tama. Hindi. Pag mas mayaman, yun ang tama. Hindi. Kapag kiniklaim na nagmimilagro, yun ang tama. Hindi. Kapag may successionism, ang claim nila, galing sila sa apostles, directly, historically, hindi rin. Yung bagong mensahero nila, hindi rin. Now, bago tayo pumunta dun sa marks, may sinabi si Turretin na paano natin masasabi na yung marks ay reliable. Kumbaga mapagkakatiwalaan natin yung mga marka na yon. May tatlo siyang binanggit na consideration na dapat yung marks daw na to ay una, proper, dapat daw unique ito sa true church. Yung true church ang meron nito. Itong mga marks na to. Siya lang ang meron nito at inseparable to sa kanya. Hindi pwedeng ihiwalay sa true church. It is proper to the true church itong mga marks na ito. So yung unang reliability ng marks. Una, ito ay proper, unique siya. Sa church lang siya. Pangalawa, essential siya. Ibig sabihin, dapat ito yung nagde-define mismo sa being ng church. Ito mismo yung essence nung iglesia. Maging yung mga ginagawa niya, yung patutunguhan niya, ito mismo yung nagde-define sa kanya. Pangatlo, na reliability ng mark na yon, ang sabi ni Turretin ay it should be somewhat known. Ibig sabihin, observable siya. Yung marka, mga totoong marka na reliable ay hindi mysterious, hindi hidden, hindi mystical. Parang iilan lang yung makakaalam. Hindi. Dapat daw yung mga markang to ay pwedeng maobserbahan. Pwede siyang makita. So we agree dyan sa mga reliability ng marks ni Turretin, no? Katulad din ng ating conversion ng isang mananampalataya, yun ay work, invisible at inward work ng Holy Spirit, pero outwardly nakikita yung kanyang marks ng isang tunay na mananampalataya. Sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 3, yung pagiging born again, yung pagiging born from above, yung work ng Spirit, sabi ng Panginoong Jesus ay parang pagkilos ng hangin, hindi mo alam kung saan galing yung hangin, hindi mo alam kung nandyan na yung hangin, pero makikita mo yung resulta niya. Makikita mo yung effect niya. Makikita mo yung mark ng wind, ng hangin. Makikita mo yung mark ng Spirit. Pero yung ginawa niya mismo, hindi natin nakikita. It's invisible, it's inward. Now, ganun din yan sa churches. Ang church, binanggit kanina, nagbibiroan lang, pero part yun na yung universal church ay tinatawag na invisible church. Dahil ito'y trabaho ng hindi nakikitang banal na spirito. At yung pagiging invisible ng universal church ay nakikita manifestedly, outwardly. Saan? Doon sa local church. Anong tawag sa local church? Visible church. So yung invisible church, kabuuan ng lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon, mula simula hanggang dulo, sa lahat ng henerasyon, may iisa lang na invisible church. At yung local church, sa iba't ibang mga panahon, iba't ibang mga lugar, ito ay mga visible na pagpapakita. They must reflect the truth ng invisible church na yon. Therefore, kung ano man yung marka na titignan natin sa totoong church, dapat nakabase yon sa scripture. Dapat nakabase yon sa Bible mismo.
Ang Bible dapat ang magdikta kung anong ibig sabihin, kung sino yung totoo at sino yung hindi totoo na mga church. Sabi ng Acts chapter 2 verse 42, sinabi dito, and they, yung mga na-convert, continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. So meron na ditong basic na binabanggit yung Acts chapter 2 verse 42. Anong ginawa ng church na nagpapatuloy? Ang ginawa nila, sila ay nagpatuloy sa doktrina, sa katuruan nino ng apostles, yung true teaching. Nagpatuloy sila sa fellowship, nagpatuloy sila sa breaking of bread, nagpatuloy sila sa prayers. Now, pag tinignan natin yung proper na mark ng church, ay merong 3. Sa ibang mga earlier marks, 2. Pero in many cases, 3. Ang unang mark ay yung preaching of the pure gospel. Ang pangalawang mark ay yung proper administration ng sacraments, at yung minsan yung 2 yan lang sa ibang mga documents, pero yung pangatlo, may mga iba rin na kasama nito, yung practice ng church discipline. Yan yung sinabi sa Belgic Confession sa Article 29, the marks by which the true church is known are these: if the pure doctrine of the gospel is preached therein, 1, if it maintains the pure administration of sacraments as instituted by Christ, number 2, if church discipline is exercised in punishing sin, number 3. So 3 yung mga marka ng isang totoong iglesia. Sinabi rin niya ni John Calvin sa kanyang institute. Sabi ni Calvin dun sa institute niya, wherever we see the word of God purely preached and heard, 1, and the sacraments administered according to Christ's institution, 2, there it is not to be doubted a church of God exists. Yung kay Calvin, 2, no? May babanggitin dito mamaya on this. Bakit yung iba ay wala yung church discipline sa mga marks nila. Pero bago tayo pumunta dun sa properly, dun sa 3 yon, bigay ko lang yung naging position dito ni Pastor Noel at saka ni Francis Turretin. Ang position ni Pastor Noel dito sa Pastor Noel Espinosa, pastor ng Grace Baptist Church of Los Baños and principal sa Grace Ministerial Academy. So ang position niya dito, yung isa ay ang essential mark ng true church. At yung 2 ay mga maintaining marks ng church. So, ang position dito ni Pastor Noel na kung saan merong pure preaching ng gospel, totoong church yon. Yung sacrament, baptism at Lord's Supper, saka discipline, ito ay hindi essential mark for Pastor Noel. Kung hindi ito yung maintaining marks. Ang ibig niyang sabihin doon, kailangan itong 2 to para manatili yung pagiging pure church niya. So, ang ibig niya dito sabihin ay, kunyari, may preaching of pure gospel, pero mali yung sacrament, mali yung church discipline, kahit pure yung preaching ng gospel, may endanger pa rin sila. Dahil for various reasons, ng compromise, filling the church with unbelievers. So, ayan, we will be giving examples of that later. Si Turretin naman, ang position niya naman ay halos pareho din ng kay Turretin. Sabi niya, etong mga marks na to, marks talaga siya, pero hindi sila magkaka-same degree. Sabi ni Turretin, yung preaching ng pure word ang pinaka-importante daw sa lahat. Yung sacrament daw, dependent pa siya sa scripture. Hindi siya in and of itself na makapangyarihan. Kailangan muna may teaching, kailangan mayroong
clarity of mind kung para saan yung sacrament na yon. Dependent daw yung sacrament doon sa word. Dahil kung wala yung word, magiging void, magiging wala lang yung pagpartake. Hindi mindful na pagpartake nung sacraments na yon, baptism and Lord's Supper. Ilan na ang binautismohan ang di nila alam bakit para saan yung baptism. For what? Yun yung mga nangyayari ngayon na group baptism na lang, yung mga nangyayari, wala silang kamalay-malay. Ba't sila binautismohan? Binautismohan yung sanggol, walang kamalay-malay. Binautismohan sa summer, sa camp, walang kamalay-malay. Kaya sabi ni Turitin, dependent yung sacrament sa scripture. Sabi nga ni Turitin, may times nga daw na walang sacrament. Pero dahil may word, merong continuance. Ang binigyan niya example ay yung Israel sa wilderness journey nila. So, pangatlo, yung discipline, sabi niya rin, hindi ito kaagad-agad na nagkakos ng downfall kung hindi siya napapractice. It can, pero hindi kaagad-agad kung ikukumpara doon sa pure preaching of the gospel. Ang isang magandang note ni Turretin on this judgment, on this gauging, on this matter, sabi niya, ang doctrine daw ng church ay dapat i-judge kung ano yung publicly tinuturo at publicly pinapractice. Hindi daw dapat siya nakabase sa private opinions ng mga tao na na-caught in dispute. Kasi madaling magtag, no? Kunyari may alitan sa church. Pwedeng itag agad. Dahil galit ako sa church na yan, false church ka. Sabi ni Turitin, hindi ganon. Ang basehan natin ng criteria, ano yung publicly tinuturo at ano yung publicly pinapractice. Hindi yung private opinions of those caught in disputes. So, magandang paalala yon from Turitin. Kaya, itong tatlo na mga marks ng true church, ito yung magiging basehan na tinuturo at pinapractice. Naririnig ng mga tupa yung tinig ng kanilang pastol. John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kaya kung saan tamang pinapangaral yung salita ng Panginoon, doon naroroon ang totoong iglesia. Sinabi rin ng Ephesians 2:19-20 na ang totoong church ay built upon the foundation of the apostles and prophets. Kapag narinig natin yung tag team na yon, yung pagtatambal na yon, kambal na yon, ng apostles, prophets, ang ibig sabihin dyan ng New Testament ay Old and New Testament. Yung mga propeta sa lumang tipan, ang pahayagan nila at yung mga kapahayagan ng mga nasa bagong tipan ng mga apostol. Yung totoong church saan ay built upon the foundation of the Old Testament and the New Testament. Kaya nakabase siya sa pure preaching of the Word of God. Sabi yan ng Ephesians 2:19-20. Kaya yung gospel dapat maging pure siya, hindi siya corrupted ng heresy, in conformity siya with God's revealed truth. Kaya ang church, it can be called false kung wala siya nung totoong gospel. Napakaraming text na pwede tayong tignan. Ito yung mga ilan doon. Sa 1 John, sa 2 John, maging sa Book of Galatians. So, tignan natin ito. For example, sa 1 John chapter 4, verse 1-3. Sabi niya, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come to the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Ito yung early heresy.
ng Gnosticism na nagtuturo na hindi nagkatawang tao yung Panginoong Jesus. Para sa kanila, totoong Diyos siya, pero hindi siya totoong tao. So sinabi, pag nagkaroon, according kay John, pag merong Christological heresy, hindi totoong church yun. Pag tinatanggo yung pagka-Diyos o pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Another, 2 John 9 to 10, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you and bring not this doctrine, kung ano yung tinuro nila, receive him not in your house, neither bid him Godspeed. Huwag mong batiin, huwag mo i-God bless, huwag mong ipakita na meron kang agree ka sa kanila kung sino yung mga hindi nagtuturo ng doktrina ng mga apostles. Si Apostle Paul sa Galatians 1:8 saka 10, ganun din sabi niya. Sabi niya, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Kahit may bumaba mula sa langit na anghel, tapos ang tinuro niya, another gospel, sumpain siya, anathema, condemned. Tapos, sa verse 10, sinabi, even we, kahit apostol kami, tapos nag-preach kami ng other gospel, sumpain din kami. Ganun kabigat. Kaya isang mark ng true church ay yung pure na preaching ng gospel. Merong mga false na hindi natuturo ng pure preaching ng gospel. So, ayan ay yung theology of God, Christology, at yung doctrine of Christ. Now, may binanggit si Calvin dito na ngayon ko lang na consider. Binanggit siya ni Robert Godfrey doon sa isang article, I think sa, hindi ko maalala kung saan to, Ligonier, somewhere. Pero ayan yung article ni Robert Godfrey. Ang binabanggit ni Godfrey ay yung position ni Calvin sa marks ng true church. Sabi ni Godfrey, Calvin added that this first mark of the true church is not just faithful preaching of the gospel. Sabi niya, hindi lang daw yung tamang marka ay yung pure preaching ng gospel, or not just faithful preaching of the word. Sabi niya, a man standing on a street may be faithfully declaring the word, but there is no church. Oo nga naman, ano? Totoo nga naman. May isang street preacher nasa labas, nangangaral ng true gospel, hindi nang hihingi ng pera, pero nangangaral siya ng true gospel, faithful, true, pure, pero hindi church yun. Now, ito yung sabi ni Calvin. Calvin said that in a true church, a further dimension of this mark is that the word must also be faithfully heard and received. Hindi lang tapat na pinapangaral at tinuturo, tapat din na pinakikinggan at tinatanggap. Reformed worship is sometimes called a dialogue between God and His people. God speaks and His people respond. Calvin's point is that if God speaks through the preaching of His word and no one is listening and responding, then no church exists. But where the word is faithfully preached and received, there the mark of the true church can be seen. So, ang ganda nito.
May dun sa mga previous studies, hindi ko na-consider. Ngayon ko lang nabasa to nung bumalik ako sa from scratch. And Calvin was right, ano? Totoo nga naman. Pag preach ka ng gospel, totoong gospel naman, pero wala namang nakikinig. O kaya wala namang tumatanggap. O kaya wala pang conversion na nangyayari. It is not faithfully heard and received pa. Hindi yun church. Pwedeng yun ay church plant, pinaplant pa lang, evangelism pa lang siya, nagsisimula ng outreach, pero hindi siya church kung walang covenanted brotherhood na converted at faithfully pinapakinggan at tinatanggap yung salita ng Panginoon. Ayan yung nangyayari. We know that sa mga maraming parte ng Pilipinas, no? Naghahanap yung mga supporters ng mga church na ganito. We cannot doubt their heart to spread the gospel, lalo na yung mga supporters from other countries na mas mayaman sa Pilipinas, Koreano, mga taga-Amerika, sinusuportahan yung mga iba dito at na nasa Pilipinas. Yung mga nasa Pilipinas naman, ang ginagawa, naghahanap kung saan pwedeng makapagtayo ng building. Tapos kapag nakapagtayo na ng building at may napicturean ng mga nakikinig, tinatawag na nila church na to. Kung gagamitin natin yung sinabi ni Calvin, hindi pa. Hindi pa yon church. Kung walang faithful hearing at faithful receiving, pwede may building na, pwede may prospect na, pwede merong, pwedeng ipag-pray, pero kung wala pang faithful hearing at faithful receiving, kahit may faithful preaching, it cannot be called a church pa. That's very insightful from Calvin na hindi lang yung preaching, kung hindi maging receiving ang pupuno nung mark ng isang true na church. Hindi naman pwedeng yung preacher lang ang member ng church, isang tao lang. Next, ang kasunod na mark ay yung sacrament. Yung proper or right administration ng sacrament. Of course, ang sacrament ng baptism at Lord's Supper, they serve as the visible signs ng covenant ng Panginoon. Matthew chapter 28, 1 Corinthians 11, sa Matthew 28, nung nag-utos si Panginoong Jesus ng Great Commission, inutusan niya na mag-baptize. Sa 1 Corinthians 11, na-reiterate yung mga nasa gospel narratives na dapat itong ginagawa ng mga ng local churches. Ang mga sacraments ay hindi lang rituals, kung hindi essential means of grace kapag in-administer ito according sa biblical teaching. Pero kung wala yung word, the sacraments will lose its value. So, yung baptism, it leads us to the Lord Jesus Christ if it was taught properly, preached properly, with full awareness, no? Yung baptism, ganun din sa Lord's Supper. Kaya sa mga nagpapartake ng Lord's Supper, sa mga Reformed churches, it is continually being reminded kung anong ibig sabihin nito. Hindi ito one time lang tapos dapat alam nyo na. Hindi, patuloy siyang may exhortation ng word bago kumain ng bread at bago uminom ng wine. Now, may warning, of course, kasi kung hindi proper yung administration ng sacraments, unlawful, it will in time, later on, magko-compromise sa purity ng church. For example, kapag ang binabaptize ng mga church ay mga unbelievers, pwede true church sila, true. Tapos baptize sila ng baptize ng unbelievers. Pwede, sometime, may mga unbelievers na binaptize ay magiging mananampalataya din. Pero we don't know.
Pero pwedeng mapuno yung church ng mga unbelieving people. Isa yan sa nangyari doon sa mga Paido Baptist, sa mga Puritan na Congregationalist churches noong 1657. Ito yung tinatawag na halfway covenant crisis or controversy. Itong halfway covenant ay nangyari dahil nung unang generation ng mga Puritans, they are very zealous sa faith. Pag sinabi nating Puritan on our end, maganda yun. Kahali-hali na. Ka-imitate talaga. Pero after nung zeal ng mga Puritans, after them, yung mga generations after them, nag-dilute. Nawala na yung zeal. Kaya, nagde-decline yung church membership nila. So, noong 1662, merong halfway covenant. Sinasabi nila, pwedeng maging member ng church kahit na yung magulang ay hindi fully member ng kanilang church. Kasi alam naman natin sa Paido Bap ay hindi lahat, pero meron. Kapag binaptize ka as an infant, later on, may confirmation pa. Kung pag binaptize ka bilang baby, hindi ka pa fully member ng church. Hindi ka pa pwede mag-partake. May mga church na gano'n, na Paido Bap, pero yung iba ay hindi ka pa pwede mag-partake ng Lord's Supper, ng communion. Kailangan may confirmation pa. So, yung mga first generation, very active, very zealous sa faith. Yung anak nila, mga anak nila na binaptized, naging nominal na lang. So, hindi mabaptize yung mga anak nung anak nila dahil hindi fully confirmed itong mga magulang. So, anong ginawa? Yun yung halfway covenant. Ibabaptize itong mga to by virtue ng kanilang lolo't lola, ng faith ng kanilang lolo't lola. Pero, ano yan? Reality yan. Ganun talaga mangyayari. Kapag nagbautismo ka ng mga walang credible profession of faith, it can happen. Hindi palagi, pero it can happen. There was a historical na example before. At yung pangatlo ay yung church discipline. Yung ikatlong mark. So, preaching of the pure gospel, sacraments, right administration, at pangatlo ay yung church discipline. Now, sabi ni Mark Dever ulit, sabi niya, a third mark, i-paste ko na lang dito. Sabi ni Mark Dever dun sa kanyang 9 marks of a healthy church. Sabi niya, the third mark of the church, right discipline, has often been added since then, though it is widely acknowledged that this is applied in the second mark, the sacrament being rightly administered. So, originally, kaya dalawa lang yung iba. For example, sa Institutes ni Calvin, kasi naiintindihan nila yun na parte na yun ng second na administration ng proper administration ng sacraments. Therefore, kailangan ay may discipline. Kasi, syempre, hindi mo pagpapartaken yung mga hindi repentant doon. So, ano na nila yung given na sa kanila, hindi na nila sineparate yung discipline. Pero, for further clarification, sineparate ito ng mga later ng mga writers. Ng third mark ay yung biblical na discipline. So, si Kristo ay naroroon kung saan yung mga tao niya ay nagtitipon sa ilalim ng kanyang otoridad. Matthew chapter 18 verse 20. For whether 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Ang pinaka main context nito ay church discipline. So
Church discipline yung buong context yan. Bago yan, church discipline. After nyan, ang mga verses, church discipline din. So, kung saan merong 2 o 3 nagtitipon at nagpa-practice ng church discipline, nandun ako sa kalagitnaan nila. Sabi ng Panginoong Jesus, at yan yung mark ng pagiging isang true church kung naroroon yung Panginoong Jesucristo. And mine-maintain na kung ang isang church ay true church, they will be obedient to His word. Magre-resulta yon sa holy and orderly na community. Now, hindi natin we have a separate na study, series ng study sa church discipline. Pwede nyo tignan yan dun sa YouTube recordings sa ARBC. Last November, nagkaroon kami ng series dyan. Pero ito yung main purpose ng church discipline. Una, it promotes God's holiness. Pinapahayag niya kung ano ba talaga yung kabanalang nasa Panginoon. Pangalawa, it protects the church from further infection na mahawa pa yung iba. Pag hindi nagdiscipline, gagayahin ng iba yung kasalanan ng iba. Magagayahan yan. Pangatlo, it restores the rebellious. Kung ang dinidisiplina ay nagsisisi, nagpapakumbaba, it makes clear yung kanilang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. So, merong restoration. So, ito yung 3 purposes nung church discipline. For the restoration of the disciplined, to protect the other members of the church from imitating yung dinidiscipline, para hindi tularan, napoprotektahan talaga pag may nadisiplina publicly, biglang napapaisip bigla yung iba, biglang napapatino. Ganyan yung nangyayari, no? Pwedeng may mga relax, biglang napapatino. Example, yung magulang, meron silang 3 anak, tapos pinalo yung isang anak. Aba, yung ibang mga kapatid, kahit hindi sila yung pinapalo, biglang nagbe-behave. Biglang nagwawalis, biglang naglilinis. Kasi nakita nila aba, may consequences ang sin. Hindi pwede yan. Hindi ko pwedeng tularan yan. Ayoko niyan. Ayokong mangyari sa akin yan. Meron siyang restraining power. And it also promotes na ito'y grupo ng mga makasalanan na nagpo-pursue ng holiness ng Panginoon. Included dito sa church discipline ay 2. Purity in life, kaya nadidisiplina because of behaviors, sinful behaviors and sinful actions, lifestyles. At pangalawa, wrong doctrine, lalo na serious na mga doctrinal matters. Yan yung 2, hindi lang lifestyle, no? Pati doctrine. Meron niyang discipline. So, ayan yung nasa biblical order, biblical discipline. Kaya ang mga false church, wala sila ng mga marks na to. Pero again, ang main mark ay yung pure preaching of the Word of God. Yung mga organizations, pwede silang magkaroon ng power sa lipunan, pwedeng long-standing sila, matagal na yung church nila, hindi ka pa pinapanganak, nandiyan na yung church nila. Hindi yun yung basihan. Dami nila, disiplina nila. Yan, bakit ba nakakaakit itong mga church na to? Pero, ang magiging basihan natin ay ito. Ano yung pure preaching of the gospel, ano yung sacraments properly administered, and yung church discipline. Kaya sabi rin ng Belgian Confessions, Article 29, still, sa Article 29, sabi doon, for the false church, it ascribes more power and authority to itself
and his ordinances than to the word of God, and will not submit itself to the yoke of Christ. Neither does it administer the sacraments as appointed by Christ in his word, but adds and takes from them, as it thinks proper. It relies more upon men than upon Christ, and persecutes those who live holily and according to the word of God, and rebukes it for its errors, covetousness, and idolatry. Now, historical support from the early church fathers, may binanggit si Turretin, si Tertullian Chrysostom, at si Augustine. So, meron akong mga quotations dito, pero hindi ko na sila i-elaborate. Basahin ko na lang to dun sa Bible class sa Sunday. I can provide it later on. So, dito, sa usapin ng Reformation teaching, ang mga Protestant reformers ang consistently na nag-upheld ng Scripture bilang final authority in identifying the true church. Nangyari lang yan doon sa panahon ng Reformation. Ito yung sabi ni Dever ulit doon sa 9 marks niya regarding sa ano ba yung true church before the Protestant Reformation. Sabi ni Dever, the topic of the church did not become a center of widespread formal theological debate until the Reformation. Bago daw yung 16th century, the church was more assumed than discussed. It was considered to be the means of grace upon which the rest of the theology rested. Ang theology ng Roman Catholic Church, sola ecclesia, the church alone. No? Sabi ni Dever, Roman Catholic theology uses the phrase, the mystery of the church. Ano ibig nila sabihin sa mystery of the church? It refers to the depth of the reality of the church, which can never fully explored. So practically, ano ibig nila sabihin? Practically, the Church of Rome links its claim to being the true visible church to the succession of Peter as the Bishop of Rome. Nanggaling yung authority mula sa kay Peter hanggang sa may bishopric pang Pope na succession. At ayan ang tinatawag nila na true church. Ina-assume lang siya during the time, hindi siya nadidiscuss. So again, galing ito kay Mark Dever, kinote niya lang si Clowney dun sa kanyang book. Sabi ni Clowney, the Reformation made the gospel, not ecclesiastical organization, the test of the true church. Ang basihan ng tunay na iglesia ay ang ebanghelyo. Hindi yung iba-ibang mga karnal o panlabas na mga kategorya para masabi na sila ang may tunay na ebanghelyo. Sino yung tunay na iglesia? Sila na mayroong turo nung mga apostol. Sila na mayroong tamang puro dalisay na pagpapahayag nung tinuturo ng luma at ng bagong tipan. Dahil sa panahon ng bagong Reformation, hindi yun ang basihan. It's assumed. And sadly, even now, no? Many are ignorant. Ano bang totoong church? Naguguluhan ng marami, naguguluhan. Ano ba? Ang daming religion ngayon. Sino ba dito yung tama? Ano ba yung tama? Ang basihan ay kung alin yung may tunay na ebanghelyo. Hindi tinatanong dito, aling church yung perpekto.
Aling church yung lesser, yung sinners na nandun? Aling church yung mas convenient? Aling church yung mas malaki? Aling church yung mas marami? Hindi. Ano yung may pure teaching of the gospel? Nung nag-family worship kami sa bahay, I think Matthew 18 yung topic, yung reading namin noon. Nadaanan ko yung church discipline. Tinanong ako ni Papa regarding sa, I think sa church discipline, tama, church discipline yun. Tinanong ko ni Papa kasi may discussion. Pwede daw bang magkamali yung church? Sabi ko, yes, pwede. Pero sabi ko, hindi porket pwedeng magkamali yung church ay wala nang totoong church. Hindi porket pwedeng magkamali yung isang church ay wala nang totoong church. Dahil hindi perfection yung basehan, kung hindi yung purity ng pure gospel. Hindi natin pagtatakpan na yung church ay dapat perfect, yung church ay dapat walang flaws. Hindi. Ang sinasabi natin, ito yung marks ng true church. Ito pa yung magsasanctify later on. Ito pa yung magpapalakas later on. Pero hindi natin itatago. Behind, doon sa mga sa likod, katulad ng ibang mga false church, tinatago sa likod ng mga carnal reasons nila. No? Mga panglabas na mga pagpapakita nila ng pagiging basihan nila ng tamang iglesia. So, ano yung marks ng true church? Pure preaching of the gospel, right administration of sacraments, and the right practice of church discipline. Doon nagtatapos yung lecture natin.